Praise God. Sa umaga po ito ay ano po yung sineselebrate? Hello. Ano po yung sineselebrate po natin ngayon sa umagang ito? Linggo po ng pagkabuhay, ano? Buksan niyo po ang inyong Biblia sa Mateo 28. Ang sabi po dito ay wala na siya dito sapagkat siya ay muling nabuhay. Praise the Lord. No? Tatalakayin po natin sa umagang ito. Amen. Ang mga the resurrection of Jesus, fact or fiction. Yung daw pong pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, ito po ba ay katotohanan o katang-isip lamang? No? Ang pagkabuhay na muli daw ng ating Panginoon Jesucristo, either na ito daw ay isang pinakamalaking event o pinakamalaking kalokohan o panloloko sa entire history. Kaya marami po mga tao ang siyang tunay nagbigay ng mga oras at panahon upang i-prove ng resurrection o muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay hindi po totoo o walang katotohanan upang i-discredit nila yung ating pananampalataya. Pagkat ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kailangan po malaman po natin, matutunan natin yung katotohanan po ito, at sa kanilang pong pag-aaral, sa kanilang naisip, nag-discredit o bigyan ng walang kabuluhan na kamatayan ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Nag-formulate po sila ng mga theories, no, upang i-discredit o pawalang bahala yung pagkabuhay ng ating Panginoon, upang patunayan sa kanila na ang pagkabuhay ay isang napakalaking panloloko na ginawa sa buong daigdig. Ano po ba yung mga theories na ito? Unang-una po ay yung wrong tomb theory. Ang sabi po nila, ito po ang theory na ito ay ipinalaganap po ni Kirchhoff, no? Kirchhoff Lake, na sinasabi po nito na yung libingan na pinuntahan ng mga nagmamahal sa ating Panginoon ay mali daw. No? Hindi daw yun ang totoong libingan na pinaglibingan ng ating pong Panginoon. Ano po ba talaga ang katotohanan? Tama po ba sila? No? Tignan po natin yung mga ebidensya, no? Na kung bakit hindi mali at totoo at tama yung lugar na pinuntahan ng mga lingkod ng ating Panginoon. Hanapan po ito. Sino po may mga Biblia sa inyo? Okay, wala po kayo makikita ngayon sa screen. Wala po kayo mababasa. Kaya kayo po ay magbubukas ng inyong Biblia. Okay lang po ba sa inyo yan? Okay, buksan niyo po yung Bible niyo sa Mateo 27 mula 57 hanggang 61. No? Ito po ang katotohanan na hindi po pwedeng maligaw ang mga babaeng nagpunta o sila Maria Magdalena sa punto ng ating Panginoon. Pagkat ano po sabi diyan, bago magtakip siling, dumating ang isang mayaman na Arimathea na ang ngalay Jose. Si alagad ni Jesus, lumapit siya kay Pilato, tiniling ang bangkay ni Jesus, inutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha niya siyang bangkay at pinalot na bagong kahinino, inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa na lalamang ipinauka, di pa nalaungan na pinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong sa pamamagitan ko, sa pintuan ito, ang isang malaking bato, saka umalis. Church, look at verse 61. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakupo sa tapat ng libingan. No? Hindi po maaaring magkamali sila pagkat ilibingan ng ating Panginoon, naroon po sila. No? Alam po nila
At ang pagbalik po nila, hindi po katulad sa atin na November 1, ng mga cemetery punong-puno. No? Minsan yung yung pinaglibingan ng tatay mo, nanay mo, o mga kamag-anak mo, minsan hindi mo malaman. No? Hindi, alam po nila. Ngayon, ang pinaglibingan ng ating Panginoon. Okay. Sa Matthew 28, verse 5 to 6, meron po po ganito. Sila po ay kinay o pinangunahan na anghel upang makita po nila ang libingan na walang laman. Ang sabi po dito sa 5 to 6, ngunit sinabi sa kanilang mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinausap-us. Wala na siya rito sapagkat siya'y muli na buhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tignan niyo ang pinaglagyan sa kanya. Anghel na po nag-guide, ano? Ay ibig sabihin, hindi po sila po pwedeng maligaw. Tinuro sa kanila, ipinakita sa kanila kung saan talaga nakaburol o nilibing ang ating Panginoon Jesucristo. At yung ginamit po sa kanya na linen o yung pag-wrap sa kanyang body ay naroon pa rin doon sa libingan. Undisturbed. Yung kung anong kopi ng tao, yun pa rin yun. Sa John chapter 20, verse 4 to 9. No? John chapter 20, 4 to 9. So makikita po natin yung mga ebidensya po nito, no? Ang sabi po dito sa Paul, kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro naunahan ng kasamang alagad. Yung buko ito sumihin sa loob, nakita niya nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyan, dumating sila si Pedro at tuloy-tuloy ko pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ko kasama sa mga kayong lino, kundi hiwalay sa nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating, nakita niya ito, siya'y naniwala. Hindi pa nila maunawaan ang nakasal sa kung saan na kailanman muling magbuhay si Jesus. No? Hindi maaaring magkamali. No? Naroon ang ebidensya, naroon yung pinagbalot, no, ng ating Panginoon. E de lalo na yung mga sundalo nagbantay sa kanila. Doon na sinasabi na ang ating Panginoon ay nawawala. At sa mga bagay niya. Kaya po yung wrong-term theory po nila ay hindi po pwedeng kung sa pagsusuri ng isang maalam at marunong na tao ay hindi po makakapasa. Di po ba? Ang pangalawang theory po na sinasabi po nila ay yung swoon theory. Ito po ay pinalaganap ni Pentarini. At ito po ay madalas na sinasabi sa ngayon na may katotohanan o pinagpapalagay nila, isang palagay nila na ito isang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagkaroon uli ng buhay. Ang sabi po nila, ang ating daw Panginoon ay hindi namatay. Tayo ba kayo doon? Ang ating Panginoon daw, dahil sa hirap, ay nawalan lamang siya ng malay. At nung siya ay kilibing po doon, dahil malamig doon sa inukang bato, ay nagkaroon po siya ng malay. At siya ay muling bumangon. At yung nakita ng mga disciple ay hindi po galing sa patay. Hindi po siya namatay. Hindi po siya namatay at muling nabuhay, kundi dahil siya po ay hinimatay at muling nagkamalay. Magkaiba po yun, no? Ay ano po ang katotohanan? Paano po natin masasabi na yung swoon theory o yung pagkahimatay ng ating Panginoon ay walang katotohanan? No? Sabi nga po natin kanina, yung pong pambalot na ginano natin Panginoon ay naroon, nakatiklop. Okay, ang question po po sa inyo. Paano kaya tatanggalin, miski na malakas na tao, yung pinalot sa kanya bago siya inilibing? Alam po natin ang paglilibing po ng mga Hudyo, binabalot po sila na parang mami. Minamanipay po sila, no? Ilang patong po yung linen na ibinabalot na nakaganyan po sila. At in between po ay nilalagyan po ito ng mga spices to preserve the body.
At ang kala po ng Biblia, ito po daw tuwing kumulang ay mga 100 pounds na mga spices ang nilagay sa ating Panginoon. Ang tanong, sino po ang nagtanggal? At yung kanyang pong pinagbalutan ay naroon at maayos ang pagkakasalansan doon sa isang lugar. Kwakti niya. Miski po ikaw ay may malay, pag ikaw binalot mula ulo hanggang paa na nakaganyan ang kamay mo, abay, para kasi incredible food, ano? Hindi mo hawasak yung ano mo. Pero, hindi po eh. Nandun po, maayos. Yung korte nandun po. Hindi po sa case ni Lazarus sa John 11:43, hindi po pa nang binuhay na muli ng ating Panginoon si Lazaro, nung lumabas po siya sa kanyang libingan, mami pa rin siya. Hello? Hindi po ba? Doon po sa 11:43 nandiyan, ay tumawag ang ating Panginoon, sabi niya, sige, kalagay niya siya upang siya ay makalaya. Hindi po ba? Okay, kung titignan po natin, yung mga pangyayari po sa krus bago po siya inilibing, unang-una po, may kaugalian po mga Hudyo na kailangan ang bangkay na nakabitin o katawan na nakabitin o namatay ay hindi abutin ng Sabat. No? One way po upang ang mga nakapako sa krus o yung mga bilitay doon ay masiguro at mapabilis ang kanilang kamatayan, ito po ay binabali ang legs. No? Sa John chapter 19, verse 31 to 34. Di po ba? At ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi binali ng mga sundalo ang kanyang paa at ang sabi niya, patay na to. Sa halip, ano po ginawa sa kanya? Tinusok po siya ng sipat at lumabas ang tubig at dugo doon sa kanyang tagiliran. Ibig po sabihin, talagang patay na. At hindi niya po pwedeng paglakuan ang mga matipilik na sundalo ito. Alam nila kung patay o hindi pa ang isang tao. No? Kaya nga po binabali yung legs niya para lalo mapabilis yung kanyang kamatayan. Hindi lang po yun. Yung captain of the soldier confirmed he is dead. Sa Mark chapter 15, verse 44-45. Okay, buksan po natin. Hindi ba niya natin babasahin? Para medyo mabilis po tayo. Mark chapter 15, verse 44-45. Ang sabi dito, nagtaka si Pilato na marinig niyang patayin na si Jesus. Kaya tinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag sa kunin ni Jose ang bangkay. Yung sundalo, dineklara, patay siya. Yung kapitan, dineklara, patay siya. So, ibig ko sabihin, talagang patay. Dito ba? At bago po siya pinako sa krus, sa ating po pinag-aralan, no? Bugbog sarado po siya. Sabi nga po natin, yung mga latay na kanyang tinamo, ayon po sa mga nag-aral, ay kailangan po na mahigit kumulang ng 2,000 stitches na kailangan po. At hindi niya na po talaga halos nabuhat yung kanyang krus. Halos mamatay na po siya talaga doon dahil sa kanyang palo, bugbog, no? At sa mga pinagagawa sa kanya. Napaka-imposible po na isang kagagaling sa ganong pinakamasakit na pangyayari o bugbog na inabot niya, makapaglakad po siya na at least 7 miles na kasama yung dalawang disciples sa Emmaus. Di po ba? It needs faith o maaaring man para po siya makabawi yung sa kanyang tinamong mga pugat at bugbog o kundi man siya namatay. Di po ba? At isa pang tanong po, paano niyo po igugulong yung batong 2 tonelada ang bigat? Siguro, miskin yung dito, para igulong mo po yun, ay hindi po talaga magkakaroon. Kaya nga, yung sinasabi nilang theory, na swoon theory, parang napaka-imposible po na paniwalaan. Hindi po ito naayon sa isang
maayos na pag-iisip. No? Na magagawa ng isang tao ang lahat na nangyari yon dahil lamang siya hinimatay at saka muling nabuhay. Pangatlong theory po na sinasabi nila, ay ito very interesting po ito hallucination theory. Dahil daw yung pong mga nakakita sa ating Panginoon, sila daw po ay nag-hallucinate o nakakita lamang ng mga parang mga haka-haka na puro-puro sa kanilang mga kaisipan. No? O paano naglalagay lang po sila sa kanilang na-straight na akala nila meron o nandiyan ang ating Panginoon pero di naman katotohanan. Alam niyo po ba yung hallucination? Ito po ay hindi posible. Dahil ang hallucination po, ito po ay nagko-contradict sa batas at prinsipyo na kailangan sa hallucination. Ito po yung sabi ng mga psychiatrists. Na yung nangyari noon ay hindi posibleng hallucination. Pagkat meron po silang mga batas at prinsipyo na sinusunod o dapat presensya doon sa tao para lamang masabi na nag-hallucinate siya. Okay, ano po ba sabi ng mga psychiatrists na ito? Okay, unang-una po, ang sabi po nila, yung hallucination daw po, ito lang daw ay nakikita sa mga uri ng tao na mayroong mapaglarong kaisipan. No? Yung very imaginative. No? Yung sa kanila, nag-imagine lang sila, parang nakikita po nila. At yun daw po ang isa po, yung pangalawa po ay ito nakikita, tatatagpuan lamang sa mga taong paranoid. Walang tiwala sa kapwa nila tao. Nakakala nila, mag-alasay sila na yung tao may humahabol sa kanila, no? May ginagawa sa kanila, o ito daw po ay matatagpuan lamang dun sa mga schizophrenic o yung mga taong mayroong sakit sa isip. No? So, doon lang po ay hindi na pasado sa amin, no? At maaari po natin dagdag ngayon, mga mga hallucinate, may wow men. Yung puro sexual, no? Pero hindi po yun, ano? Ang pangalawa daw po, kaya po sila hindi naniniwala na yun ay hallucination ng mga psychiatry. Ang hallucination daw po, ito po ay kaugnay doon sa ating mga subconscious, na tatago sa ating mga isip, sa ating mga past experience. And definitely, yung pong resurrection ay hindi bahagi ng kanilang experiensa sa ating Panginoon. Amen po ba? Bahagi yun sa kanila eh. Hindi naman yung past experience. Kaya hindi po pwede sila mag-hallucinate na makita po iyon dahil sila po ay may experiensa na nangyari po doon. Maaaring sa transfiguration, baguan yung ating Panginoon. Pero that is not resurrection. At ang sabi po na isang psychiatrist pa daw, ang hallucination daw po ay, ito daw ay restricted lamang doon sa mga taong, nagbabalik tanaw o mga nangyari sa kanila mga buhay. Reminsi, patulad po yung sabi po sa, sa iniga, no? Balik tanaw, balik saya. Yun lang daw po yun. No? Kaya nangyayari. At ito po daw ay nangyayari pagka yung particular surrounding ay sila po ay parang gamay nila yung mga lugar na yon. At naroon nga po sila. At ang pang-apat po, nangyayari daw po yung hallucination sa mga taong nag-expect o yung merong expectation na mangyayari yung mga bagay na yon. Hopeful sila. Alam po natin sa buhay po ng mga disciple ay hindi po sila naniniwala na magre-resurrect ang ating Panginoon. Hello? Wala po silang pag-asa ng ating Panginoon sa tagal na itinuturo sa kanila yung mga bagay na ito ay hindi nila ito lubos na maunawaan. No? Actually, noong sinabuhay pa ang ating Panginoon, hindi naman nila pinaliwanaan ang kagad ng ating Panginoon. Doon sa Mark chapter 24, verse 11,
Mark chapter 24. Luke siguro po ito. Luke 24:11 yan. Sorry. Pakialam mo na nga. Luke 24:11. Sorry, nagkamali lang po ako ng sulat. Okay, sabi dito, and this word appeared to them as nonsense, and they would not believe them. But Peter arose and ran to the tomb, stooping and looking in. He saw the linen wrapping on them, and he went away to his home, marveling at that which had happened. Nung sinabi po sa kanila, noong mga babae na ang Panginoon ay nagpakita sa sila at muling bumangon sa mga patay, ito po yung reaksyon nila. Oo, pambihira. Totoo ba talaga yan? Mukhang hindi naman. Kaya nga po, si Peter, pumunta po rin sa tinignan niya ni Pedro, pero hindi pa rin talaga siya naniwala ng ating Panginoon ay muling bumangon mula sa mga patay. Pinag-iisip na, totoo ba talaga yung aking nangyari sa akin? So, ibig po sabihin, hindi po nila inaasahan na sa tagal na sinasabi ng ating Panginoon na ito, ina-anticipate talaga nila, hinihintay talaga nila, at the third day, ay babagong muli ang ating Panginoon. And actually, busy po talaga sila. Sila Maria po, pupunta po doon, hindi dahil sa upang saksiyan ang resurrection ng ating Panginoon. Sila Maria ay pupunta doon upang siya ay linisin o lagyan uli according to their culture. No? O ginagawa sa mga patay. Wala po sa kanilang kaisipan ng Panginoon yung sinasabi sa kanila na katulad ni Jonah na tatungan at tumabi sa loob ng malaking isla, ganun din ang anak ng tao. Wala po sa kanila. Kaya hindi po nila anticipate. Kaya nga po, ayon sa mga psychiatrists, yung pong hallucination ay hindi po walang katotohanan. Hindi po nag-asel. Ang katotohanan po, ang ating Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay. There are several witnesses to the resurrection ng ating Panginoon. Unang-una yung sila Maria Magdalena. Sa Matthew 28 verse 9, Mark 16 verse 19, Luke 24, John 20 and verse 16. Sila po yung unang nakakita. No? At nalaman yung katotohanan na ito. Sa mga disciples po, in different occasion, ay nagpakita po sila sa Matthew chapter 20, verse 16 to 17, Mark chapter 16, verse 14, and John chapter 20, verse 19. Okay. At muli, nagpakita sila doon sa mga disciples sa John chapter 20, verse 26. No? So, makikita po natin, in different time and occasion, nagpakita ang ating Panginoon. No, yung dalawang disciples on the road to Emmaus, nagpakita po ang ating Panginoon. Doon sa 7 disciples po, nang sila po ay nangingisda, nagpakita po ang ating Panginoon. Doon po sila ay kumain na kasama ng ating Panginoon sa John 21 verse 9 to 14. No, hallucination to. Ang daming pagkakataon sa iba't ibang lugar at iba't ibang araw. And for 40 days, according to Acts chapter 1 verse 3, Jesus Christ taught them for 40 days. Hindi po ba? At yung 500 witness na sinasabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 7. Sabi na kita ito na mahigit na 500 mga witness at sila ay mga buhay pa ngayon, yung iba mga buhay pa ngayon, yung iba dahil patay na. At saka isa pa po dapat, kung patay na yun, natigil na po ito, kung ito ay walang katotohanan. Hindi po ba, papayag pa naman yung mga tao na yon na magpatuloy yon. Kaya po yung hallucination po ay hindi po makatayo na ito ay isang theory na po pwedeng paniwalaan na yung resurrection ng ating Panginoon ay naganap at talaga nangyari doon pong panahon na yon. Pang-apat po, when the body stolen theory. The body was stolen theory. So,
nang daw po yung katawan ng ating Panginoon ay ninakaw. No? Ito po yung pinakalat ng mga punong saserdote. Kung babasahin po natin sa Mateo 28, okay, yung mga iba po, basahin nyo lang kung kinukuha niyo po para hindi po tayo magtagal. Matthew 28, ito po yung isa sa babasahin natin mula 11 to 15. Ang sabi dito, pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ipinalita sa mga punong saserdote ang lahat na nangyari. Nagtipon-tipon mga ito at matapos makapagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhunan ng malaki ang mga kawal at pinutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Makakating man to sa mga gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bili sa kanya. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. No? Sabi na, ninakaw. No? Kaya nga po, may katotohanan po ba ito? No? Unang-unang tanong, para tayo mga nag-iimbestigan. Unang po tanong sa inyo, paano nalaman ng sundalo yung disciple na nagnakaw? Natutulog nga sila. No, kung madali naman po, sinabi sa iyo, ay, hindi nakakaw nung yun dun eh. Ang tanong siyempre mo na, paano nanakaw? Natutulog kayo? Paano yung nalaman na yung disciple? Kaya nga nila pinapantayan eh. Kaya nga po naglagay ng Roman seal eh. Dahil kinakatakot nila na baka nga nakawin ng mga disciple yung katawan. Kaya yun ang sinusulong po nila. Saka imposible po kung sila may natutulog. Napaka-imposible naman na yung 2 toneladang bato na iginugulong man ng ilang tao po pwede magpagulong na yon na hindi naman nilikha ng ingay at sila magigising. Ano sila? Merong pinainom ng sleeping pills? O nilagyan ng gas para makatulog na mahimbing, may pinapatay mo na, hindi na magigising. Alalahanin po natin, yung mga kawal na ito ay well-trained and disciplined. They are trained to kill. They are trained na talagang magpuyat, magpagod, miski walang tulugan. Di po ba yung training ng tao sa kamay, ng kawal eh. Survival, hindi ka po pwede matulog sa labanan. Hindi ka matulog, kailangan na bantayan yung mga bagay nito. Okay. Alam po natin, may Roman seal nga po ito. Dahil kung sino man ang siya magbe-break ng Roman seal, ang katumbas po nito ay kamatayan. Kaya wala po mga. Sa Matthew 27 verse 66 po mong kita, nilagyan po ito ng Roman seal para po doon. Pang-apat, yung nga po sasabi ko, they are well-trained discipline at alam po nila na kung sila ay magpabaya sa kanilang pong gawain o trabaho, hindi po dismissal. Hindi po tatanggalin yung kanilang pensyon. Hindi siya sa pasuswelduhin. Ang penalty po sa kanila is death. Hindi lamang, hindi ka na sundalo ngayon, ha? Hindi. Kamatayan po ang penalty po sa kanila. Sa kapanpanlima po, yung mga disciple po, takot na takot. Di po ba? Takot po yung mga disciple eh. Ang katunayan nga po, si Pedro na mamamatay at handang mamatay sa ating Panginoon. 3 beses niyang dinilay ang ating Panginoon eh. Di po ba? Sumumpa pa nga niya na hindi niya kilala si Kristo eh. Pero bakit all of a sudden, yung mga disciple ko may lakas ng loob na pumunta doon, nakawin ang katawan ng ating Panginoon para sagupain yung isang platoon ng mga soldier na well-trained para pumatay. Napaka-imposible naman po ata. Bagamat nakita ng ministry ng ating Panginoon, nalaman nila yung kababalaghan ng ating Panginoon, pero sila po ay takot na takot. Ang sabi nga po sa Mark chapter 14 verse 15, nung siya po ay hinuli
Ang sabi po dito, nagsitaka sa mga alagad at iniwan siya. Tapos biglang-biglang ako sa atin, takawin natin. Nagtago nga eh. Di po ba? Nagtago nga po eh. Sa isa nga po, dito nga sila naniniwala eh. Sa resurrection ng ating Panginoon. Di po ba? Tapos bigla na lang sila magkakaroon ng lakas ng loob para nakawin yung bangkay ng ating Panginoon at palapasin nila na talaga nabuhay muli. Yun po yung may kaugnayan sa pandemacum theory, conspiracy theory. Sa ibig sabihin, nag-usap-usap po sila, pinlano po nila, napapalabasin nila ng ating Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay. No? Yung mga disciple lang po yung merong pong made up na gumawa ng story nito. Tingnan niyo po. Kung sakali na yung pong mga disciple na ito ang gumawa ng story na ito, sabi po na isang writer, no, yun ang mga disciple na daw po ang pinaka-most creative, pinaka-matalino, fantastic, sabi nila, in history. Surpassing daw yung utak nila Shakespeare at Tolkien, no, sa paglikha ng istorya para mapaniwala nila ang maraming mga tao. Titignan po natin yung disciples na ito, they are unlearned. Tama po, they are simple fishermen, they are common men na nabubuhay sa pang-araw-araw. Kaya nga po na makita nagdedeklara po sila with boldness noong gospel. Sabi nila, di ba yan kasama ni Kristo? Di ba yung mga mangingisda? Di ba wala namang pinag-aralan yung mga yan Di po ba? Tapos bigla na mga kalikha sila ng isang napakalaking istorya nagigimbal sa buong mundo na hanggang ngayon ay talagang maraming ayaw tumanggap. Di po ba? Sa pangalawang tanong po, ano ang motibo nila? Ano ang motibo nila na para gawin ang malaking kwento po ito? Usually po, pag ikaw ay nagpapalaganap ng kasinungalingan, pag ikaw ay gumagawa ng istorya, may self-motive po. Tama? Tama po ba? Pag gumawa ka ng istorya, gumawa ka ng isang istoryang kasinungalingan, siyempre, kailangan may selfish motive ka. Ba't mo ginagawa yan? Bakit mo tinuturo na siyang may kasalanan at gumawa ka ng istorya para maligtas ka? Hindi po ba? O kaya mo ginagawa ito ay to gain something, para may magawa ka. Tama po? Ang sabi nga ng isang kaibigan ko, para ikaw ay yumaman, magkapera ka, magtayo ka ng reliyon. Ganun kaya ang kanila, yung motive nila? Gumawa tayo ito, para pa makumbisi natin mga tao, pag sila ay naging miyembro na ng iglesia, ba, malaking pera yan. Hindi eh. Kabaliktaran ang nangyari. Hello, church! Kabaliktaran eh. Imbis na mag-gain sila ng bagay o kayamanan o katanyagan o kasikatan. Ang nangyari po sa kanila, pinaglilibak po sila eh. Hindi po ba sila ay persecuted eh. Sila po ay tinortured eh. Sila po ay in-prison. No? At nawala yung kanilang mga ari-arian. Tinugis po silang parang hayop. Marami po sa kanila ang namatay, yung martyr. Yung ba yun? Gagawa ka ng isang malaking kasalungalingan o ikaw ay magpapahayag ng isang katotohanan na alam mo sinungaling po yung mas doon eh. Alam mo kasi sinungalingan eh. Di ba maaaring sabihin natin na maghirap ka, pero yung kasinungalingan na ito, pahit ka ba buhay mo ang katapat? Hindi naman logical po yan. Labing isang simpleng mga tao mamamatay sa isang kasinungalingan na alam nilang kasinungalingan?
Hindi naman ata tama, ano? Hindi naman ata pwedeng isakripisyo mo ang lahat-lahat na alam mo pala in the first place, kasi numalingan yan, na yung ari-arian mo ay kumumpiskahin, na ikaw ay in prison, bubugbuin ka, pataluin ka, mawawalan ka ng kalayaan, tapos alam mo kasinungalingan at tatayuan mo yung kasinungalingan na ito, napaka-imposible po ata na gawin yung mga bagay na ito. Pero ano po yung nangyari? Bakit yung mga disciple na ito ay talagang umayon? Dahil alam po nila yung katotohanan. Hello? Alam nila hindi silang sisinungaling. Ano naman totoo yung kanilang pinaglalaban? They are the eyewitness. Di po ba? Tayo po ngayon, ano po yung invitation natin? Na masasabi natin, na tayo po ay naniniwala at nananampalataya ng ating Panginoon, namatay at muling nabuhay sa matay. Unang na po yung sinasabi, empty tombs. That makes a big difference na makita po na ito. Yung mga patotoo po ng Apostle, sa Acts chapter 2, verse 32 to 33, yung 500 na eyewitness, o magdagdag pa ho tayo sa biblical times na hostile witness. Ano po sinasabi pag hostile? Ikaw mag-witness ka laban doon sa bagay. Sino po ang po pwede nating ilagay po dito? Si Pablo. Di po ba? Si Pablo po, talagang umuusok ang tenga at ilong niya para patayin ng mga disciple. Hindi niya tinatala ng mga Kristiyano hanggat hindi niya mapapatay at maitupakulong ang mga bagay na ito. Di po ba? Pero ang sabi niya po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 8, ito kung bubuksan niyo po yung Biblia ninyo. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 8. Ang sabi niya po dito, sa kauli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Dati hindi po siya naniniwala. On the way to Damascus, na para puntahan ang mga Kristiyano, para ito ay patayin ng ibilanggo, nagkaroon po siya encounter sa ating Panginoon. Nakita niya ng harapan yung pinabandera po nila Pablo ay nila Pedro na si Kristo ay muling nagbangon mula sa mga patay, napatunayan niya sa kanyang sarili na totoo pala yung sinasabi ng mga ito. Lumakita sila, liwanag, sabi sa kanya, Saul, bakit mo ako hinahanti? Bakit mo pinapersecute? Sino mo po? Ako si Kristo. Di po ba? At isang napakalaking bagay po na makikita po natin ang katotohanan ng ebidensya ng resurrection, yung changed life. Hindi po ba? Yung pagbabago na naganap sa buhay ng mga apostol, sa isang bahagi na kanilang takot, ayaw na nila. Patay na yung natin si Jesus, sayang lang yung stay natin 3 years. Pero nakita nila ang katotohanan ng ating Panginoon ay muli na ba? It changed the whole story. Nabago ang kanilang buhay. Dating takot, naging bold. Pinatitigil na sila, hindi, we rather obey God than man. Miski na po sila binibilibi, pinapalo. Ang sabi nila, merong kagalakan sila, nagpupuri sa ating Panginoon. Wow, grabe! Kung wala po katotohanan yun yung buhay nila ay nabago ng ating Panginoon. Yung buhay ni Pablo, buhat po sa pinaka-greatest na persecutioner. Nagpe-persecute ng ating church. And become the greatest preacher. Di po ba? Ang laking changes
Yung power po ng Panginoon, ang resurrection power ng Panginoon ay naroon. Kumusta po kayo sa umagang ito? Hindi po ba? Meron po bang change life? Hello! Nabago ba ng kapangyarihan ng resurrection ang ating Panginoon? Ang ating pong buhay? Bakit po mahalaga ang resurrection? Bakit po importante po sa atin na alam natin na yung resurrection ay nangyari po sa ating buhay? Bakit po pag sinasabi yung gospel, mahal ka ng Diyos, si Kristo'y namatay, napako sa krus, at si Kristo ay muling nabuhay. Hindi kompleto gospel pag wala po yung resurrection eh. Naniniwala po ba kayo? Kung natapos po ang ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, hindi kompleto ang good news. Katulad din po ng mga apostol, gulo-gulo rin tayo. No? Parang walang kwenta yung ginagawa natin lahat ng ito. Sasabihin siguro sa inyo kung walang resurrection, abay magkanya-kanya naman tayo. Bakit pumahalaga sa atin? Ba't kailangan natin matutunan yung katotohanan na muling pagkabuhay, bagamat ito po ay sinasabi na maraming mga tao na hindi totoo, ngunit marami ang nag-attempt na ito ay disprove, pero sila po ay nabigo, kasi mahalaga po sa atin ito, na mapatunayan na resurrection ay totoo. Gusto ko lang pong pangipin po sa inyo mga modern na bago po tayo tumako po doon, upang lalo kayo po may encourage. Marami po kasi nag-attempt, lalo po sa atin ng mga matatalinong tao na buhay, upang i-disprove to. Isa po doon si Dr. Greenland. No? Siya po ay Royal Professor of Law at Harvard University. Sabi po nila, ito po daw ay isa sa pinakamagaling na nabuhay na may legal mind. Sumulat po siya ng legal volume entitled A Treatise on the Law of Evidence. At ito po ay kinikonsidera ng maraming mga tao at mga scholars na ito daw po yung greatest legal volume ever written. Naniniwala po si Dr. Greenland na resurrection daw ni Kristo, ito daw po ay isang malaking kalokohan. Kaya po siya masigasig na patunayan na ito ay kalokohan. Kaya po nag-research po siya, in-examine niya yung mga ebidensya ng resurrection. Noong po matapos niya ang lahat ng kanyang work, nagkaroon po siya ng conclusion na opposite dun sa kanyang paniniwala. At siya po ay nakasulat ng libro na pinamagatan, An Examination of the Testimony of the Four Evangelists by the Rules of Evidence and Administered in the Court of Justice. At ang sabi niya po daw, napaka-imposible na mga apostol na ito na persistent in affirming yung katotohanan na sinasabi na si Kristo ay nabuhay na muli, na hindi totoong naganap na si Kristo ay nabuhay na muli. Actually, sabi niya, si Kristo ay nabuhay na muli sa mga patay. At kinumpun niya po sa jurisprudence and legal evidence na sa resurrection ng ating Panginoon, ay sabi niya po, ito daw ang the best supported evidence sa legal history. Ang ibig po sabihin, hindi maitatanggi, hindi po maikakaila dahil sa mga ebidensya ay supported to overwhelmingly. No doubt, walang makapagbibigay ng doubt na nangyari po ito sa kanya. At ang isang pinakamaganda po, si Dr. Greenland, dahil sa kanya natuklasan, he committed himself to Christ. Mga legal-minded po yan. Talaga sinalagsig na po. At may dalawa pong magkaibigan, may Oxford student, si Gilbert West at Lord Littleton, na naniniwala po sila na ang Kristyanismo daw po ay isang kwento ng mga merong kaisipan na hindi tama. No?
At sila po ay determinadong i-refute po ito, kaya naghati po sila. Si Littleton po ay, siya po yung na-assign, o siya po yung kumuha upang patunayan na yung conversion ni Saul ay hindi totoo. At si West ay magre-refute ng resurrection ng ating Panginoon ay hindi totoo. No? So, nag-examine po sila lahat. Nag-research po sila lahat. Pero ang sabi po, after examining the evidence, yung dalawa po ay nagkaroon ng conclusion na separately na nag-uupo sa dati nilang paniniwala. Kininclude po ni Littleton yung conversion po ni Saul of Tarsus ay in fact ay katotohanan. At kininclude po ni Gilbert West na yung resurrection ng ating Panginoon, ang sabi niya, was among the best established fact in all of history. Ito daw yung the best. Na nagpapakita ng matibay na katotohanan sa buong history. At ang sabi niya po, at sumulat po siya ng libro na entitled Observation on the History of Evidence of the Resurrection of Jesus Christ. Pinakita na niya lahat ng mga ebidensya. At sabi po ni Professor Thomas Arnold, former chair of History at Oxford and author of the famous volume History of Rome, pinag-aralan po niya ang mga historical facts. At sabi ni Professor Arnold, I have been used by many years to study the history of other times and to examine and weigh the evidence of those who have written about them. Sabi na lahat, pinag-aralan daw yung mga history. At siya po ay nasanay ng magkalkal ng mga ebidensya upang para patunayan na totoo yung history. At ang sabi niya, and I know of no fact in the history of mankind which is to prove by better and fuller evidence of every sort and the great sign which God has given us that Christ died and rose again from the dead. Na wala daw pinakamabuting at pinakakumpletong ebidensya ng patunay na si Kristo ay tunay na nagbangon sa mga patay. Ang sabi po ni Lord Darling, former Chief Justice of England, stated, there exists overwhelming evidence, positive and negative, factual and circumstantial, that no intelligent jury in the world could fail to bring in a verdict that the resurrection story is true. Wala daw pong mga ebidensyang nag-exist na nagpapatunay, positibo man o negatibo, katotohanan man, circumstantial. Walang sino mang matalinong hukom ang hindi makaka-notice o magbibigay ng verdict that the resurrection of Jesus Christ is true. Gaano po ka-importante kasi sa atin ang resurrection? Alam niyo po, it guarantees. Ito po ay nagbibigay ng garantiya sa atin na tayo din ay bubuhayin sa mga patay. Yan ang magpalakpak ng Panginoon. Ito daw isang garantiya, isang kasigurahan na kung si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, bagamat ika'y mamamatay, ikaw ay muling mabubuhay. Ito po patunay ito. Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 16. Okay, sabi niya po sa chapter 15, verse 16, kung hindi bubuhay muli ang mga patay, hindi na rin muling binuhay si Kristo. Sa verse 20, ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhay ang mga patay. May pag-asa, mamatay ka man dito, okay lang. Pupunta ka sa karya ng ating pag-garantiya po ito. No, upang lalo higit ang ating pananampalataya. Kaya nga sabi ni Paul, miski ako mamatay, okay lang. Bagamat ang aking katawan lupa, unti-unti, tumatanda, nangihina. No? From day to day, from glory to glory.
yung kanyang katawan, yung kaluluwa niya naman. Pangalawa po, it proves that God accepted His offering. No? Yung sin offering na ginawa para sa Panginoon. Kasi kung hindi po nabuhay muli ang ating Panginoon, ang sabi ni Pablo, kawawa tayo, yung kasalanan natin pala, hindi pa rin naaalis. No? Makasalanan pa rin tayo. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 18, 17 and 18, ang sabi niya po dito, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa rin nahango sa inyong mga kasalanan, at walang katuturuan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, dito na ang lahat ay namatay, na nanalig kay Kristo Jesus ay napahaba. Biruin niyo yun? Yung pala yung pananampalataya natin, inaasahan natin, wala din pala, impyerno din pala tayo, no? Eh lahat ng naisin ng Panginoon, ginagawa natin, at talagang sinisikap natin mabuhay na ayon sa ng Panginoon, iniiwasan natin makasala sa ating Panginoon, ganun din pala kung hindi muling binuhay ang Panginoon mula sa patay, wala pa rin katuturan yung ating pananampalataya, yung ating kasalanan, inaarang pa rin, at kung ikaw mamatay, napahamak ka din. Pero ang katotohanan, si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kaya po yung ating mga kasalanan, wala na, pinalis sa ating Panginoon. Hindi nasasayang ang ating pananampalataya. Hindi in vain. Kung tayo man ay nagtitiis ngayon, minsan ng persecution, ng pangungutya, yung ating po pananampalataya, hindi sayang. Dahil sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kung tayo man ay mamatay sa mundong ito na hindi nakikita ang pagbabalik ng ating Panginoon, ang sabi niya sa mga huling araw, tayo ay muling bubuhay mula sa mga patay. Sa pagtunog ng pakakat at kumpeta ng ating Panginoon, lahat ay papangon upang humarap sa hukuman ng ating Panginoon. Kayo po ba ay may alinlangan pa, may agam-agam sa ating pananampalataya, may katanungan sa ating pananampalataya? Ito po yung katotohanan, na hindi po sayang ang inyong ginagawa sa ating Panginoon. Darating ang panahon na ang Panginoon ay pupunta at pabalik sa lupang ito, hindi upang magligtas, kung hindi upang hatulan ang mga tao wala sa Kanya. Yun po yung ating pag-asa. And I believe, and I pray, na bagamat mayroong mga pagsubok, bagamat may mga difficulties, sana po, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng pag-asa. Tayo po yung